Ako si Kiana, tamad pero mayroong pangarap. Kaya tara, samahan niyo ako. Ngayon nga pala ang first day of school namin. So, maaga na kaming umalis niya ni Kayla sa boarding house para makarating kami ng maaga sa school. Siyempre, ayaw namin na malate kami kasi unang araw namin, pakitang tao. Hoy, si OA. So, yun na nga, on the way na kami ni Kayla. Kasi 7 to 8:30 ang aming schedule. So, nung pababa na kami ng tricycle, nakita ko yung dalawang kaibigan, si Jasper tsaka si Mark Kim. Shoutout sa inyo. And syempre, kay Bea. Hi, Bea. Shoutout din kay Rhea. Ayun si Rhea. So, ayan, papasok na kami yan. At nasa loob na nga kami ng campus. At yon, sobrang aga namin dyan. Like 7, as in, sobrang aga namin. Tapos, nakita ko si Ate MM. Ayan o, shoutout sa'yo, Ate MM. And then yun, nagtitingin na ng mga classmate ko kasi binibidyo ko sila. Konting pasilip lang sa labas. Uy. And this time, grabe, hindi ako makapaniwala kasi classmate ko na si Ate M. Dati nagchat-chatan lang kami yan, tas ngayon, uy. Ayan na siya, oh. Sobrang kalog din yan, guys. As in. At eto na nga, nakakatawang pangyayari. Mali pala yung pag-intindi namin sa schedule. Ang alam namin, 7 to 8:30, yun pala gabi. Wala naman kasing nakalagay na AM o PM doon sa schedule namin, kaya lahat kami nagpasukan talaga as in. Grabe namin ka-disappoint niyan. Ang aga namin gumising yun, 4. Tapos pumasok kami, 6. Tapos lalabas din kami ng 8. 8 kami lumabas niya ng campus. Umuwi kami ng boarding sa Dilet. Sinama namin yung iba naming classmate na malalayo yung bahay. Para hindi na sila umuwi ng bahay nila. At pinakain namin sila ni Kayla dun sa boarding house. So, eto na nga. Pabalik na kami ng school niyan. Yan, nagtatawanan taga kami kasi grabe. Unang araw pa lang palpak agad. As in, kasi talagang nakakagulo. Wala talagang AM or PM na nakalagay. At tapos mga first timer pa kami dyan. Oh my God! Wow! At grabe, sunod-sunod yung pagka-bad trip namin ng araw na to. Pumasok kami ng 1 kasi may pasok kami 1 to 2:30. Tapos ang nangyari, wala ring teacher na pumasok. So yan. Yan. Tulog. Tumba. Kasi grabing antok ko talaga niyan. For ako nagising, tapos biglang ganun. And finally, natuloy na yung klase namin ng 7 to 8:30 ng gabi. Nag-night class kami, guys. Yan, sumasakit yung ulo niya kasi nag-Ferris wheel sila. Pinaikot-ikot siya ng Ferris wheel. Hoy, pinaikot-ikot. At eto na nga, nag-introduce yourself na ako. Grabing kaba ko niyan kasi nanginginig ako. Pati nga yung good evening everyone, nahirapan ba akong banggitin sa harap nila? Grabe. And Jai said, kala ko ano mo na yung talambuhay mo. Maliw. At syempre, mag-i-introduce yourself din si Jai. Tsaka si Kayla. Ano yan, ako lang? Uy. So, eto na nga, 8:30 na, uwian na namin. Ang exciting part. Ay, exciting part, yoy. And then, nagmamadali kami niyan kasi magpapasama ako kay Kyra. Pupunta kami ng pier. Kasi nandun yung mama ko. Kasi kinabukasan niyan, alis niya na, papuntang Manila. So, yan na, nagabiyahin na kami papunta ng port ng Coron. At yun na nga, narating na namin yung port ng Coron. Nakita ko na yung mama ko, yan na. Yan, guys. Kichismis siya si tito at si tito. So, around 10 ay pinauwi na kami ni mama kasi medyo late na rin. Gabing-gabi na yan. Story time muna tayo bago ang lahat. Nag-awang kami ng tricycle ni Kayla niyan. Doon kami sa pier. Tapos, may isang tricycle driver na lumapit sa amin. Tinanong kami, ma'am, saan po kayo? Sinabi namin, kuya, doon po kay Lai Stanley. Papunta po ng PSU. Sabi niya ba naman sa amin, ay, malayo po. Sabi niya ganon. So, grabe, sabi ko sa isip ko, kuya, sasakay ba kami kung malapit? Eh di sana kung malapit, tilakad lang namin, di ba? Di ba? Di ba? Gigil talaga ako sa tricycle driver na yun. Sarap. Nako. Buti na lang talaga at yung sumunod sa kanyang tricycle driver ay hindi kami tinanggihan at hinatid kami doon kila Stanley. So, ayun lang. Salamat sa panonood. God bless!